Ito talagang recipe na ito ang pinaka nagustuhan ko sa lahat ng Arabic recipe na natutunan ko dito sa Qatar. Kaya naman syempre, hindi ko ito pwedeng hindi ituturo dito sa makakapalitan ko. Nagpapasalamat nga ako dito sa bagong kasama ko kasi napakabait niya at magkasundo nga kami. Siguro nga kaya kami magkasundo ay parehas nga kami ng height. Charot! Good morning! For today's video nga ay another recipe na naman ang ituturo ko dito sa kasaba ko. Pero bago ang lahat, syempre, gumawa muna kami dyan ng breakfast ng amo kong babae. After ko nga maibigay kay amo yung breakfast niya, eto at magkakape naman ako. Para nga kasi sa mga katulad ng mga OFW ay talagang kakambal na namin ang kape. Feeling ko nga ay kulang yung araw kapag hindi ako nakakapagkape sa isang araw. At ngayon nga ay sisimulan ko ng magluto ng Arabic recipe ang chicken mandi. Dito sa isang kaldero, naglagay lang ako dito ng kaunting oil. Igigisa ko lang itong bawang, sibuyas. Tapos imimekos-mekos ko lang ito ng kaunti hanggang sa mag-brown siya or mag-aroma na yung sibuyas. Tapos ayan, sinunod ko na nga rin dito yung bell pepper na hiniwa-hiwa ko ng pa-cubes na maliliit. Iba't ibang kulay nga ng bell pepper ang ginamit ko dito. Sinunod ko na nga rin dito yung ating mga whole spicy katulad ng dahon ng laurel, black lemon, cardamom, star anise, at cloves. Naglagay nga rin ako dito na isang Maggi chicken cubes. Tapos ayan, minekos-mekos ko lang din ulit ito hanggang sa magsama-sama nga yung mga sangkap. Tapos ini-add ko na rin dito yung mga Arabic spicy. Ng mixed bukarat, coriander powder, salt and pepper, at syempre turmeric. Haluin ng kaunti para magsama-sama yung mga sangkap. Tapos i-add na rin natin dito yung isang buong manok na nilinisan natin kanina at hinati lang natin ito sa dalawa. Naglagay na rin nga ako dito ng isang piraso ng siling haba. Naglagay na rin ako ng tubig. Tubig nga ay nakadepende sa dami ng bigas na ating lulutuin. Takpan lang ito at lutuin ng 30 minutes. Habang niluluto natin ay dito naman tayo at magpiprito tayo ng sibuyas. Dito nga sa sibuyas, siniwa ko lang ito ng pahaba. Minarinate ko lang ito sa cornstarch at harina. Ay ang purpose nun para malutong yung ating sibuyas. Dito nga sa oil na pinagpritohan natin ng sibuyas, nalagay tayo dito ng mixed bukarat, nor cubes at pamintang durog. Lagay din tayo dito ng kaunting food color, pampakulay. Ay dilaw nga yung food color na inilagay ko dito. Mga oras na yan ay patay na nga pala ang apoy niyan. Tapos ayan, halo-haluin lang natin muna ito at itabi lang muna natin. Dito naman ay mag-iihaw tayo dito ng sibuyas at saka ng siling haba. Nga natin ito maihaw ay itabi lang muna natin at i-check natin itong niluluto natin kanina na chicken at okay na nga. Kaya inahon ko na dito yung chicken. Hindi naman itong tubig na pinaglutuan natin ay sasalain natin ito para matanggal nga yung mga ricado. Yan, ibalik natin yung tubig sa kaldero. Huwag na natin isasama dyan yung mga ricado na nakuha natin dun sa salaan. After niya na isasalang natin ulit ito at pakukuluin natin ito. At habang iniintay nga natin itong kumulo, ito naman at ipiprito natin dito yung chicken dito sa pinaglutuan ng sibuyas kanina. Sure na mababalot ng oil yung chicken. After nga natin maprito yung chicken dito sa pinagprituhan ng sibuyas kanina, ito at i-check natin yung ating tubig na pinapakulo at ilalagay na natin dito yung rice na binabad natin kanina. Pan lang natin ito at lulutuin natin ito ng at least 10 minutes. At habang niluluto natin ito sa mahinang apoy, ito at iihawin naman natin yung chicken ay pinirito natin kanina doon sa pinagprituhan ng sibuyas. Siguraduhin nga lamang na ito ay nababalutan ng aluminum foil para hindi magdikit-dikit yung ating chicken. At ayan, after 10 minutes nga ay okay na nga yung rice dito. At dito naman ay sisimulan nating ilagay yung mantika na pinagprituhan natin kanina ng chicken. Gayahin lang yung nasa video kung paano natin ilalagay yung oil dito sa ating rice. After nga natin mailagay yung oil dito sa ating rice ay ilalagay naman natin dito yung inihaw natin kaninang sibuyas at saka siling haba. I-add na rin natin dito yung kalahati ng sibuyas na pinirito natin kanina. Naglagay nga rin tayo dito ng black lemon, tapos nag-ihaw tayo dito ng charcoal or uling. Ito nga sa isang stainless na lagayan, naglagay tayo dito ng mantika at doon natin inilagay yung inihaw na charcoal. Nga natin mailagay doon sa rice, takpan lang natin ito. Ang purpose nun ay para mas mabango at amoy inihaw yung ating rice. After 100 days ay luto na nga yung ating chicken at tingnan nyo naman, napakasarap naman tingnan talaga at talagang nakakagutom. Pagkakataon nga ito ay luto na rin yung ating rice. At dahil luto na nga dito yung rice, ililipat natin ito sa mas magandang lagayan. Siyempre dahil nga special ang lunch natin for today ay syempre dapat mas maganda ang presentation. Naman after kong mailagay ito sa mas maayos na lagayan, ayan si Kakuking at todo effort nga dito. Medyo matrabaho nga lang talaga itong recipe na ito pero para nga sa akin okay lang. Ang mahalaga, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko at love na love ko itong ginagawa ko.
Kapag once na gustong-gusto mo yung ginagawa mo at love mo yung ginagawa mo at galing ito sa puso mo, ay talagang mag-i-enjoy ka na gawin ito at hindi ka makakaramdam ng pagod. At ayan, ito na nga ang ating recipe for today's video, ang chicken mandi ni Kakuking. I-try nyo po ito mga kakuking at talaga namang sigurado magugustuhan nyo. Yun lang po for today's video at salamat po sa lahat po ng nanonood. Salamat din po sa mga nag-support at nag-follow sa ating page, ang Kakuking. Kung nagustuhan nyo po itong ating video, ay mag-comment lang po kayo sa baba kung taga saan po kayo para po ma-shoutout natin ito sa susunod na ating mga video. Salamat po. Thank you for watching. Bye-bye, Mama Chup Chup. Bless po sa ating lahat. Bye! Thank you for watching.